Ang ugong ng mamahaling makina ang unang bumasag sa katahimikan ng eskinita para itong isang kulog na hindi nababagay sa ambon na unti-unting pumapatak sa mga yero ng bubong. Napatigil si Lira sa paghiwa ng luya. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa maliit na siwang sa kanilang bintana. Isang itim at makintab na sasakyan, isang modelong sa telebisyon niya lang nakikita, ang pilit na isinisiksik ang sarili sa makitid nilang daan. Napahigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Hindi para sa kanila ang sasakyang iyon. Ang mga taong dumarating dito ay nakayapak, nakatsinelas, o kung minsan ay pasan ng kanilang mga kaanak. Ang mga taong dumarating dito ay amoy pawis at pagod, hindi amoy katas ng mamahaling pabango na tila lumalagos pa sa saradong bintana ng kotse. Tumalsik ang putik sa pader ng kanilang bahay nang huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaking nakaunipormeng puti ang mabilis na lumabas. Bit-bit ang isang itim na payong. Maingat niyang binuksan ang pinto sa likuran. At sa gitna ng lahat, naroon ang lalaki. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng kanilang eskinita. Suot ang isang mamahaling Amerikana na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang sapatos, kahit nababahiran na ng putik, ay mas makintab pa rin kaysa sa pinakabagong kawali ng kanilang kapitbahay. Ngunit hindi ang kanyang damit ang nakakuha ng atensyon ni Lira. Ito ay ang kanyang mga mata. Mga matang sanay mag-utos, sanay na tinitingala at kinatatakutan. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw mula sa poste, may ibang nakita si Lira. Pagkalito, pagod, at desperasyon. Lira, mahinang tawag mula sa kanyang likuran. Napalingon siya. Nakaupo sa isang lumang silyang tumba ang kanyang ama, si Mang Isko. Pinipilit nitong ngumiti, ngunit nakita ni Lira ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, isang senyales ng sakit na pilit nitong itinatago. May bisita tayo, nak. Ihanda mo ang upuan. Bumuntong hininga si Lira at dahan-dahang lumapit sa pinto. Bawat hakbang ay tila may bigat. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng bisitang ito. Isa na namang kaluluwang naligaw. Isa na namang taong sinukuan na ng siyensya, na kumakapit na lamang sa huling hibla ng pag-asa na inaalok ng kanyang ama. Ang huling lunas. Iyon ang tawag nila kay tatay. Isang pangalang bumubuhay sa kanilang pamilya. Ngunit kasabay nito, isang pangalang unti-unti na ring pumapatay sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Ang lalaki ay nakatayo na sa kanilang harap, kasama ang driver na may hawak ng payong. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling nakita ni Lira ang pagkagulat sa mukha nito, tila hindi makapaniwalang ito na ang bahay ng pakay niya. Isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na anumang oras ay maaaring gumuho. Magandang gabi po, bati ni Lira. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ikaw ba ang anak ni Isko del Rosario? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at makapangyarihan, bagay sa isang taong sanay na nagsasalita sa korte. Tumango si Lira. Ako nga po. Tuloy po kayo. Pumasok ang lalaki at kasabay ng pagpasok niya ay tila lumiit ang kanilang munting sala. Inilibot niya ang kanyang paningin mula sa mga dingding na may nakasabit na mga tuyong halaman hanggang sa altar na may kupas ng larawan ng kanyang mga lolo't lola sa tuhod. Ako si Justice Ramon Alvarado. Pagpapakilala niya. Napatigil sa paghinga si Lira. Justice Alvarado, ang pangalang palaging nasa balita. Isa sa pinakarespetadong mahistrado sa bansa. Anong ginagawa ng isang tulad niya dito? Maupo po kayo, sabi ni Mang Isko. Itinuturo ang isang silyang kahoy na mas matibay-tibay kaysa sa iba. Umupo si Justice Alvarado, ngunit halatang hindi siya komportable. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Mang Isko, panimula niya,
Alam kong hindi ito ang karaniwang paraan ng paglapit sa inyo, pero wala na akong ibang mapupuntahan. Hindi sumagot si Mang Isko. Tinitigan lamang niya ang bisita. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit tila nakikita ang kaluluwa ng kausap. Ang anak ko. Nagpatuloy si Justice Alvarado at sa unang pagkakataon, narinig ni Lyra ang pagbasag sa kanyang boses. Si Enzo, naaksidente siya sa motor. 3 buwan na ang nakalipas. Huminto ito, tila naghahanap ng lakas para magpatuloy. Sinabi ng mga doktor, wala na raw pag-asa, hindi na raw siya makakalakad pa. Paralisado mula sa baywang pababa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng makapangyarihang mahistrado. Agad niya itong pinunasan, tila nahihiya sa kahinaang ipinakita. Narinig ko ang tungkol sa inyo, sabi niya. Sa mga kaso na kahit ang pinakamagagaling na ospital ay sumuko na, kayo raw ang huling lunas. Tumingin si Lyra sa kanyang ama. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito na pilit itinatago sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, hindi niyo ba nakikita? Ang taong hinihingan niyo ng tulong ay siya mismo ang kailangan ng tulong. Ngunit nanatili siyang tahimik. Malaking responsibilidad ang hinihingi mo, Ginoo. Sa wakas ay sabi ni Mang Isko, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Alam ko, mabilis na sagot ni Justice Alvarado. Handa akong bayaran ka kahit magkano, sabihin mo lang. Umiling si Mang Isko. Hindi nabibili ng pera ang kakayahang ipinasa sa akin ng aking mga ninuno. Ito ay isang pangako, isang basbas, at minsan, isang sumpa. Nagkaroon ng katahimikan. Tanging ang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Gusto kong makita ang anak mo, sabi ni Mang Isko. Tumango si Justice Alvarado at sumenyas sa kanyang driver. Ilang sandali pa, dahan-dahang ipinasok ng driver ang isang wheelchair sa kanilang bahay. At doon, nakita ni Lyra ang anak ng mahistrado. Si Enzo. Siguro ay kaedad niya lamang. Isang binatang may guwapong mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin ito sa sahig, tila wala nang pakialam sa mundo. Ang kanyang mga binti ay nakabalot sa isang makapal na kumot, payat at walang lakas. Isang kirot ang naramdaman ni Lyra sa kanyang puso. Ang pangarap niyang maging doktor, ang mga librong palihim niyang binabasa tungkol sa medisina, lahat ng yon ay naglaho. Sa harap niya ay isang totoong pasyente, isang buhay na sinukuan na. Tumingin si Mang Isko kay Lyra. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang ama. Ang takot, ang bigat ng isang desisyon na maaaring mag-angat sa kanila o tuluyang magbaon sa kanila sa lupa. Alam ni Lyra ang iniisip ng kanyang ama. Kung magtagumpay sila, hahamakin sila ng mga doktor at ng batas. Kung mabigo sila, dudurugin sila ng kapangyarihan ng lalaking ito. Ngunit nang tumingin si Lyra sa mga mata ni Enzo, sa walang buhay na mga matang yon, may nagbago sa loob niya. Hindi na ito tungkol sa pangarap o sa takot. Ito ay tungkol sa isang kapwa-tao na nalulunod. Dahan-dahan, lumuhod si Lyra sa harap ni Justice Alvarado, sa tabi ng kanyang ama. Ang ginawa niya ay ikinagulat ng lahat, pati na ni Mang Isko. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ama. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng mahistrado. Kami po, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya, gamit ang dunong na ipinamana sa amin at ang katapatan ng aming puso. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tila pinoproseso ni Justice Alvarado ang kanyang mga narinig. Dahan-dahan, isang bakas ng pag-asa ang sumilay sa kanyang muka. Tumango siya. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Tumayo si Lyra. Pakiramdam niya ay nagawa niya ang pinakamabigat at pinakatamang desisyon sa kanyang buhay. Tumayo na rin si Justice Alvarado para umalis. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto,
Humarap siyang muli kay Mang Isko. Ang desperasyon sa kanyang mga mata kanina ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Ipinagkakatiwala ko siya sa inyo. Pero kung may mangyaring masama, huminto siya at tumingin sa paligid ng kanilang munting bahay. Tila sinasaulo ang bawat sulok. Malalaman ng buong mundo ang pangalan mo, Mang Isko, sa isang paraan o sa iba. Nasa loob si Justice Ramon Alvarado ng kanyang kotse, ngunit pakiramdam niya ay nasa labas siya ng sarili niyang mundo. Ang malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling leather ng upuan ay tila isang pader na humaharang sa kanya mula sa realidad ng eskinita. Sa labas, ang mga bata ay nagtatakbuhan sa putik. Ang mga kapitbahay ay nag-uusap sa kanilang mga bintana. Isang mundong puno ng ingay at buhay, isang mundong kailanman ay hindi niya ginustong maging bahagi. Ngunit narito siya ngayon, isang bilanggo sa sarili niyang sasakyan, naghihintay. Isang linggo na ang lumipas mula noong gabi na isinuko niya ang kanyang pride at ang kanyang anak sa kamay ng isang matandang albularyo. Isang linggo ng walang tulog, isang linggo ng pagtatanong sa sarili. Tama ba ang ginawa ko? Napatiimbagang si Ramon, isang matandang nagtitiwala sa mga dahon laban sa hatol ng siyensya. Isang dalagang may mga matang puno ng determinasyon. Iyon ang kinakapitan niya ngayon. Isang kahibangan. Nag-ring ang kanyang cellphone. Isang pribadong numero. "Sir?" sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador. May galaw si Attorney Cruz. Nagtatanong siya sa mga reporter na nag-cover ng aksidente ni Enzo. Mukhang may binabalak siyang storya. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa maniba. Si Silvestre, palaging nakabantay, nag-aabang ng pagkakataon para wasakin siya. "Hayaan mo siya," malamig na sabi ni Ramon. "Bantayan mo lang ang bawat galaw niya. I-report mo sa akin lahat." "Masusunod po, sir." Ibinaba niya ang tawag. Ang pag-aalala para kay Enzo ay hinaluan ngayon ng galit. Gagamitin ni Silvestre kahit ang trahedya ng kanyang anak para lang sa pansarili nitong ambisyon. Kailangan niyang maging maingat. Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa bahay ni Mang Isko. Mula sa siwang ng bintana, natanaw niya ang matanda at si Lira sa kanilang maliit na hardin sa likod bahay. May hawak na isang ugat si Mang Isko. "Tingnan mo ito, nak," narinig niyang sabi ng matanda. Ang boses ay dinadala ng hangin. Ang ugat na ito, mapait, makamandag kung sobra. Ngunit sa tamang sukat, ito ang nagbabalik ng init sa mga nanlalamig na litid. Ang lunas ay nasa pag-unawa, hindi lang sa paggamit. Pinapanood ni Ramon ang eksena. Si Lira, ang dalagang pangarap ay maging doktora, ay taimtim na nakikinig sa turo ng ama. May bahid ng paghanga at pag-aalinlangan sa mukha nito, isang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Maya-maya pa, pumasok na sila sa loob. Oras na para sa therapy ni Enzo. Lumabas si Ramon ng kotse at tahimik na lumapit sa bintana. Hindi niya gustong mang-istorbo, ngunit kailangan niyang makita. Kailangan niyang maniwala. Sa loob ng maliit na kawin, nasa loob si Justice Ramon Alvarado ng kanyang kotse, ngunit pakiramdam niya ay nasa labas siya ng sarili niyang mundo. Ang malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling leather ng upuan ay tila isang pader na humaharang sa kanya mula sa realidad ng eskinita. Sa labas, ang mga bata ay nagtatakbuhan sa putik. Ang mga kapitbahay ay nag-uusap sa kanilang mga bintana. Isang mundong puno ng ingay at buhay, isang mundong kailanman ay hindi niya ginustong maging bahagi. Ngunit narito siya ngayon, isang bilanggo sa sarili niyang sasakyan, naghihintay. Isang linggo na ang lumipas mula noong gabi na isinuko niya ang kanyang pride at ang kanyang anak sa kamay ng isang matandang albularyo. Isang linggo ng walang tulog. Isang linggo ng pagtatanong sa sarili.
Tama ba ang ginawa ko? Napatiimbagang si Ramon, isang matanang nagtitiwala sa mga dahon laban sa hatol ng siyensya, isang dalagang may mga matang puno ng determinasyon. Iyon ang kinakapitan niya ngayon. Isang kahibangan. Nagring ang kanyang cellphone. Isang pribadong numero. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador. May galaw si Attorney Cruz. Nagtatanong siya sa mga reporter na nag-cover ng aksidente ni Enzo. Mukhang may binabalak siyang storya. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa manibela. Si Silvestre, palaging nakabantay, nag-aabang ng pagkakataon para wasakin siya. Hayaan mo siya. Malamig na sabi ni Ramon. Bantayan mo lang ang bawat galaw niya. Ire-report mo sa akin lahat. Masusunod po, sir. Ibinaba niya ang tawag. Ang pag-aalala para kay Enzo ay hinaluan ngayon ng galit. Gagamitin ni Silvestre kahit ang trahedya ng kanyang anak para lang sa pansarili nitong ambisyon. Kailangan niyang maging maingat. Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa bahay ni Mang Isko. Mula sa siwang ng bintana, natanaw niya ang matanda at si Lira sa kanilang maliit na hardin sa likod bahay. May hawak na isang ugat si Mang Isko. Tingnan mo ito, nak. Narinig niyang sabi ng matanda. Ang boses ay dinadala ng hangin. Ang ugat na ito, mapait, makamandag kung sobra. Ngunit sa tamang sukat, ito ang nagbabalik ng init sa mga nanlalamig na litid. Ang lunas ay nasa pag-unawa, hindi lang sa paggamit. Pinapanood ni Ramon ang eksena. Si Lira, ang dalagang pangarap ay maging doktora, ay taimtim na nakikinig sa turo ng ama. May bahid ng paghanga at pag-aalinlangan sa mukha nito. Isang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Maya-maya pa pumasok na sila sa loob. Oras na para sa therapy ni Enzo. Lumabas si Ramon ng kotse at tahimik na lumapit sa bintana. Hindi niya gustong mang-istorbo, ngunit kailangan niyang makita. Kailangan niyang maniwala. Sa loob ng maliit na kwarto, nakahiga si Enzo sa isang papag na kawayan. Si Lira ay nasa tabi niya. Dahan-dahang minamasahe ang kanyang mga binti gamit ang isang mainit-init na langis na amoy pinakuluang mga dahon. Masakit ba? Mahinang tanong ni Lira. Umiling si Enzo, ngunit hindi nagsalita. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa kawalan, tulad noong unang gabi. Nagpatuloy si Lira sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay maliit, ngunit may diin. Bawat galaw ay may layunin. Alam mo, basag ni Lira sa katahimikan. Mahilig akong magbasa. May nabasa ako dati, tungkol sa mga bundok sa Switzerland. Pangarap kong makapunta doon balang araw. Walang sagot. Hindi sumuko si Lira. Ikaw? Saan mo gustong pumunta kapag kaya mo na ulit? Sa unang pagkakataon, gumalaw ang mga mata ni Enzo. Tumingin ito sa kanya. May bahid ng inis o siguro ay lungkot. Wala. Tipid niyang sagot. Ngumiti si Lira, isang malungkot na ngiti. Okay lang, pero kung magbabago ang isip mo, sabihin mo sa akin. Baka pareho pala tayo ng gustong puntahan. Nagpatuloy siya sa pagmamasahe. Ang atensyon niya ay nasa paa ni Enzo. Ang kanyang paghipo ay hindi na lang mekanikal. May kasama na itong dasal, isang pakiusap sa bawat himaymay. Nang litid na sana ay gumising na. At habang pinapanood sila ni Ramon, isang bagay ang napansin niya. Ang tensyon sa mukha ng kanyang anak ay unti-unting nawawala. At pagkatapos, isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 3 buwan. Isang bahagyang pag-angat sa gilid ng labi ni Enzo. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti. Para kay Ramon, ang ngiting iyon ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Nagpatuloy si Lira. Nasa dulo na siya ng mga daliri ng paa ni Enzo. Masusing minamasahe ang bawat isa. Ito na ang huli, sabi niya, mas para sa sarili. Sana. At bigla, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa kinatatayuan niya sa labas,
Hindi makita ni Ramon kung ano ang nangyari. Nakita lamang niya ang gulat sa mukha ni Lira. Nakita niya itong yumuko. Tila tinititigan ng mabuti ang paa ni Enzo. Sa loob, nararamdaman ni Lira ang pintig ng sarili niyang puso sa kanyang mga tainga. Hindi siya pwedeng magkamali. Nakita niya, naramdaman niya. Dahan-dahan, muli niyang hinawakan ang hinlalaki sa paa ni Enzo. Enzo, bulong niya. Subukan mo ulit. Kahit konti lang. Tumingin si Enzo sa kanyang paa. Ang buong atensyon niya, ang lahat ng natitira niyang lakas, ay ipinadala niya doon. Kumunot ang kanyang noo sa pagpipilit at gumalaw ito. Isang maliit, bahagyang pag-angat, isang kibot. Ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang lindol. Napatingin si Enzo kay Lira, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Ang mga matang walang buhay kanina ay biglang nagkaroon ng ningning. Napatingin si Lira pabalik sa kanya at sa pagkakataong yon, hindi na nila napigilan ang sabay nilang pagngiti. Isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti ng pag-asa. Sa labas ng bintana, nakita ni Justice Ramon ang lahat. Ang paggalaw ng daliri, ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak, ang ningning sa mga mata nito na matagal nang nawala. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan at tumalikod. Sumandal sa pader ng kanyang kotse. Napahinga siya ng malalim. Isang hiningang puno ng bigat at pasasalamat na ngayon pa lang niya napakawalan. Natapos ang session. Umuwi na si Justice Ramon. Dala-dala ang isang bagong pag-asa. Naiwan si Lira sa kanilang sala habang naghahanda ng hapunan. Hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang paggalaw ng daliri ni Enzo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. May pag-asa. Totoo ang sinasabi ni tatay. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa para tingnan ang oras. Ngunit may isang mensahe doon mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Naglalaro ka sa apoy. Tumigil ka na bago pa masunog ang buong pamilya mo. Nabitawan ni Lira ang kanyang cellphone. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. 2 linggo. 2 linggo ng himala. Iyon ang tanging paraan na kayang ilarawan ni Lira ang mga nangyari. Mula sa paggalaw ng isang daliri sa paa, sumunod ang buong paa. Pagkatapos ay ang buong binti. Bawat araw ay isang tagumpay. Bawat araw ay isang hakbang palayo sa anino ng kawalan ng pag-asa. At ang araw na ito, ang pinakamalaki sa lahat. Kaya mo yan, Enzo. Bulong ni Lira. Ang kanyang mga braso ay nakaalalay sa likod ni Enzo. Dahan-dahan lang. Nakahawak si Enzo sa isang pares ng kahoy na baras na ginawa mismo ni Mang Isko. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Lira dati. Sa isang sulok, nakatayo si Mang Isko at Justice Ramon. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila gumagalaw. Ang dalawang ama, mula sa magkaibang mundo, ay nagkakaisa ngayon sa iisang panalangin. Humugot ng malalim na hininga si Enzo. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas at dahan-dahan, itinulak niya ang kanyang sarili pataas. Tumayo siya. Kahit na nanginginig, kahit na ilang segundo lang, nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Isang hiyaw ng tuwa ang kumawala sa bibig ni Lira. Naramdaman niya ang pagtulo ng sarili niyang luha. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Justice Ramon na napayakap kay Mang Isko. Isang yakap ng pasasalamat na hindi na kailangan ng anumang salita. Nakita mo? Sabi ni Enzo. Humihingal, ngunit nakangiti ng malapad. Sabi ko sa'yo ang galing mo. Sabi ni Lira, tumatawa habang umiiyak. Ang gabing iyon ay puno ng isang tahimik na selebrasyon. Nagluto si Lira ng pinakamasarap na tinola
na kaya niya. Kumain silang 4 sa kanilang maliit na mesa. Ang dating Justice na hindi komportable sa kanilang silyang kahoy ay ngayon, nakikipagtawanan na sa kanyang ama. Nang gabing iyon, bago umuwi ang mag-ama, nagkaroon ng pagkakataon si Lyra at Enzo na mag-usap sa labas. Kapag tuluyan na akong gumaling, sabi ni Enzo, nakatingin sa mga bituin, pupunta ako sa Batanes. Gusto kong makita ang mga luntiang burol at ang asul na dagat doon. Maganda nga raw doon, sagot ni Lyra. Hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Gusto mong sumama? Tanong ni Enzo, at sa unang pagkakataon, tumingin ito sa kanya nang may hiya. Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Bakit naman hindi? Ngumiti sila sa isa't isa. Sa ilalim ng buwan, tila ang lahat ay posible. Tila ang lahat ng sakit at pagod ay nagbunga na ng isang matamis na tagumpay. Ngunit may isang aninong gumagambala sa isip ni Lyra. Ang text message, hindi niya ito sinabi kahit kanino. Binaliwala niya ito bilang isang masamang biro. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, naroon pa rin ito, isang munting tinik. Nang gabing iyon, natulog si Lyra ng may ngiti. Napanaginipan niya ang Batanes, ngunit ang kanyang panaginip ay biglang binasag. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. Napabalikwas ng bangon si Lyra, ang kanyang puso ay kumakaripas. Ang sigaw ay galing sa kwarto ni Enzo. Kumaripas siya ng takbo. Pagbukas niya ng pinto, isang imahe ng impyerno ang sumalubong sa kanya. Nasa sahig si Enzo, nangingisay. Ang kanyang buong katawan ay marahas na umuuntog sa sahig na kawayan. May bula sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay revulse. Puro puti na lang ang nakikita. Enzo! Sigaw ni Lyra. Halos hindi na makahinga sa takot. Dumating si Justice Ramon, kasunod si Mang Isko. Ang mukha ng mahistrado ay namutla. Napalitan ng purong lagim ang kasiyahan kanina. Anong nangyayari? Sigaw niya. Sinubukan ni Lyra na pigilan ang pangingisay ni Enzo, ngunit napakalakas nito. Walang sino man ang makakapigil dito. Ang tunog ng kanyang katawan na paulit-ulit na bumabagsak sa sahig ay isang nakakabinging ritmo ng trahedya. Tay, gawin niyo ang lahat. Umiiyak na sigaw ni Lyra sa kanyang ama. Ngunit maging si Mang Isko ay natigilan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Hindi ito bahagi ng sakit. Hindi ito normal. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang minuto, huminto ang pangingisay. Naiwan si Enzo na nakahandusay sa sahig, walang malay. Lumuhod si Justice Ramon sa tabi ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang sinampal ang pisngi nito. Enzo, anak, gumising ka. Walang sagot. Tumingin si Justice Ramon kay Mang Isko. Ang pasasalamat sa kanyang mga mata kanina ay naglaho na. Napalitan ito ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Isang malamig, nanunumbat na puot. Anong ginawa mo? Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Anong ginawa mo sa anak ko? Wala. Nauutal na sagot ni Mang Isko. Hindi ko alam. Sinungaling! Sigaw ni Justice Ramon. Tumayo siya at itinulak ang matanda. Napaupo si Mang Isko sa sahig. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan ko ang buhay ng anak ko sa isang huwad na manggagamot. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ang katahimikan ay binasag ng malalakas na kalampag sa kanilang pinto. Sabay-sabay, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Marami sila. May kasama silang mga taong may dalang kamera. Ang flash ay walang tigil na kumukislap na para bang mga kidlat sa loob ng kanilang munting bahay. Isko del Rosario, sigaw ng isang pulis. Inaaresto ka namin sa salang panloloko at serious physical injuries. Hinila nila si Mang Isko. Hindi na ito nanlaban. Ang kanyang muka ay blangko. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Tila ang lahat ng lakas ay naubos na sa kanya kagabi. Teka, nagkakamali kayo.
Sigaw ni Lira, pilit na humaharang sa daan. Isang pulis ang marahang nagtaboy sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigaw, ng mga kislap ng kamera, naramdaman ni Lira na guguho ang kanyang mundo. Dinala nila ang kanyang ama palabas. Sa gitna ng mga nag-uusyosong kapitbahay at mga reporter na nagsisiksikan, napako ang tingin ni Lira sa isang tao na nakatayo sa di kalayuan sa ilalim ng isang puno. Si Attorney Silvestre Cruz. Hindi ito nakikisiksik, hindi ito nagtatanong. Nakatayo lang ito doon, pinapanood ang lahat. At habang kinakaladkad ng mga pulis ang kanyang ama, na parang isang kriminal, nakita ni Lira ang isang bagay sa mukha ni Attorney Cruz. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay ng ngiti. Walang mas nakakabingi kaysa sa katahimikan pagkatapos ng isang bagyo. Nakatayo si Lira sa gitna ng kanilang sala, o kung ano man ang natira dito. Ang mga upuan ay nakatumba. Ang mga tuyong halaman na nakasabit sa dingding ay nagkalat sa sahig, mga pira-pirasong alaala ng kanilang dating buhay. Ang amoy ng pinakuluang dahon ay napalitan ng amoy ng alikabok at pag-abandona. Wala na ang mga pulis, wala na ang mga reporter, wala na si Enzo, wala na ang kanyang ama. Siya na lang, mag-isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. At doon, sa maliwanag na screen, sinalubong siya ng impyerno. Mangkukulam ng Quezon City, nilason ang anak ng huwes. Huwad na albularyo, ginamit ang desperasyon ng isang ama. Enzo Alvarado, kritikal sa ospital matapos ang panggagamot ng pekeng manggagamot. Mangkukulam. Huwad. Peke, ang mga salitang iyon at iyon ay tila mga suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang ama, na nag-alay ng buong buhay niya sa pagtulong sa iba, ay ngayon isang halimaw sa mata ng publiko. Ang kanyang ama, na kayang basahin ang sakit sa mga mata ng isang tao, ay ngayon tinatawag na manloloko. Isinara niya ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang mga luha. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Isang mainit at mapait na galit. Galit sa mundo. Galit kay Justice Alvarado. Galit sa sarili niya. Kasalanan ko to, sabi ng isang boses sa kanyang isip. Ako ang pumilit kay tatay. Kinabukasan, sinubukan niyang mamalengke. Kailangan niyang kumain. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang ama. Ngunit pagtapak pa lang niya sa palengke, naramdaman na niya ang pagbabago. Ang mga dating ngumingiti sa kanya ay ngayon umiiwas ng tingin. Ang mga dating tinutulungan ng kanyang ama ay nagbubulungan habang siya ay dumadaan. Ayan na yung anak ng mangkukulam, narinig niyang bulong. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, nakayuko. Ngunit hinarang siya ni Aling Nena, isang babaeng minsan nang kinarga ang kanyang anak na may mataas na lagnat papunta sa kanilang bahay. Si Mang Isko ang nagligtas sa bata. Wala kang hiya, sigaw ni Aling Nena sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mga manloloko pala kayo, mga demonyo. Aling Nena, hindi po totoo yan. Nagsusumamong sabi ni Lira. Huwag mo akong kausapin. At sa harap ng lahat, kumuha si Aling Nena ng isang bulok na kamatis mula sa kanyang paninda at ibinato ito kay Lira. Tumama ito sa kanyang balikat. Nag-iwan ng isang basang mantsa ng kahihiyan. Napatigil si Lira. Hindi siya gumalaw. Naramdaman niya ang lahat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang pagkutya, ang pandidiri. Tinalikuran niya ang lahat at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa palengke. Palayo sa mga taong minsan niyang tinuring na mga kaibigan. Tumakbo siya hanggang sa maubusan siya ng hininga. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kailangan niyang makausap si Justice Alvarado. Kailangan niyang ipaintindi dito ang lahat. Sumakay siya ng jeep papunta sa isang subdibisyon na sa mga pelikula niya lang nakikita. Ang mga bahay ay parang mga palasyo. Ang mga kalsada ay malinis.
at tahimik, nakita niya ang bahay ng mga Alvarado. Napapalibutan ito ng isang mataas na pader at isang itim na gate na bakal. Hinarang siya ng 2 gwardiya. "Anong kailangan mo, miss?" tanong ng isa. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Kailangan kong makausap si Justice Alvarado. Ako po si Lira del Rosario." Nagkatinginan ang 2 gwardiya. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. "Wala si Justice," sabi ng isa. "Nandyan siya. Nakita ko ang kotse niya." Pagpupumilit ni Lira, "Parang awa niyo na. Ilang minuto lang." "Pasensya na, miss. Mahigpit na utos. Ayaw daw niya kayong makita." Tumingin si Lira sa malaking bintana sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa isang saglit, nakita niya ang isang anino ng isang lalaki. Si Justice Ramon. Nakita siya nito. Alam niyang nakita siya nito. Ngunit hindi ito bumaba. Ang anino ay dahan-dahang umatras, palayo sa bintana. Iniwan siya sa labas ng gate, sa labas ng kanilang mundo. Tinalikuran na siya ng lahat. Sa huli, isa na lang ang lugar na natitira para sa kanya. Ang kulungan. Ang amoy ng Lysol at lungkot ang sumalubong sa kanya. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, pinayagan siyang makita ang kanyang ama. Sa likod ng isang makapal na salamin, sa pamamagitan ng isang itim na telepono, muli niyang nakita si tatay. Parang tumanda ito ng 10 taon sa loob lang ng isang araw. Ang kanyang buhok ay mas lalong pumuti. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ngunit nang makita siya nito, pilit itong ngumiti. "Anak," sabi nito sa telepono, ang boses ay magaspang. "Tay," sabi ni Lira, pinipigilan ang kanyang pag-iyak. "Ayos ka lang ba?" Tumango si Mang Isko. Hindi ito nagreklamo. Hindi ito nagtanong tungkol sa sarili niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Si Enzo, kumusta na siya?" Napatigil si Lira. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang pasyente pa rin niya ang iniisip niya. Doon, sa likod ng rehas, nakita ni Lira hindi ang isang mangkukulam, kundi ang pinakamabuting tao na kilala niya. "Ilalabas kita dyan, tay," umiiyak niyang sabi. "Pangako." Natapos ang oras ng dalaw. Habang papaalis, isang gwardiya ang humabol sa kanya. "Miss," sabi nito, iniabot sa kanya ang isang supot ng maruruming damit. "Mga labahin ng tatay mo." Kinuha ito ni Lira. Mapait siyang napangiti. Kahit sa kulungan, siya pa rin ang tagapag-alaga. Ngunit bago siya tuluyang umalis, humina ang boses ng gwardiya. "Miss!" bulong nito, tila nag-aalala. Inuubo siya ng dugo kagabi. Nabitawan ni Lira ang supot. Ang malamig na takot ay biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa pagkutya ng buong mundo. Ang opisina ni Justice Ramon Alvarado ay ang kanyang santuwaryo. Dito, ang lahat ay may kaayusan. Ang mga libro ng batas ay nakahanay ng perpekto sa mga estante. Ang mga dokumento ay nakasalansan ayon sa importansya. Ang batas ay malinaw. Ang ebidensya ang nagahari. Dito, siya ang may kontrol. Ngunit sa mga nagdaang gabi, ang kanyang santuwaryo ay naging kanyang personal na kulungan. Paulit-ulit niyang pinapanood ang security footage mula sa bahay ni Mang Isko na kinuha ng kanyang mga investigador. Ang maliit na kamera na palihim niyang ipinalagay sa isang sulok para sa seguridad ay ngayon ang tanging saksi niya paulit-ulit. Ang eksena kung saan tumayo si Enzo, ang tawanan sa hapagkainan, ang pag-uusap ni Enzo at Lira sa labas, at pagkatapos, ang sigaw, ang pangingisay. Pinindot niya ang pause. Ang screen ay nag-freeze sa mukha ni Lira, puno ng takot at desperasyon. Pagkatapos ay sa mukha ng kanyang ama, puno ng pagkalito. At sa wakas, sa sarili niyang mukha, puno ng galit. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Ang sarili niyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Isang akusasyon na ngayon ay bumabalik sa kanya. Umakto siya dahil sa emosyon, hindi dahil sa ebidensya. Siya, isang tao ng batas, ay nagpadala sa galit at ang konsensya niya ang nagbabayad. May kumatok sa pinto. "Pasok!" Malamig niyang sabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Silvestre Cruz. Nakangiti ito, isang nangiting puno ng pekeng pakikiramay. "Justice," bati nito. "Narinig ko ang nangyari. Nakikiramay ako. Terrible, just terrible." Hindi kumibo si Ramon. Pinanood lamang niya ang pag-upo ni Silvestre sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. "Sabi ko na nga ba?" Nagpatuloy si Silvestre, umiiling-iling. Hindi dapat nagtitiwala sa mga ganyan, mga albularyo, mga manggagansyo. Sa huli, ang batas at siyensya pa rin ang dapat manaig. Tinitigan ni Ramon si Silvestre. Ang bawat salita nito ay tila isang patak ng langis na idinadagdag sa apoy ng kanyang pagdududa. "Ano ang kailangan mo, Silvestre?" Tanong ni Ramon. Walang paligoy-ligoy. "Nandito lang ako para mag-alok ng tulong," sabi nito. Itinaas pa ang dalawang kamay. "Bilang isang kasamahan sa propesyon, kung may kailangan ka para mapanagot ang matandang iyon, nandito lang ako." "Hustisya!" Dagdag pa nito, ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Minsan, matagal dumating, pero darating. Nang mga sandaling iyon, isang bagay ang nag-click sa isip ni Ramon. Ang ngiting iyon, ang sobrang pagnanais nitong tumulong. Hindi ito tama. "Salamat sa iyong pag-aalala," formal na sabi ni Ramon. "Pero kaya ko nang hawakan ang sitwasyon. Marami pa akong trabaho." Nakuha ni Silvestre ang pahiwatig. Tumayo ito at inayos ang kanyang Amerikana. "Sige, basta't tandaan mo, nasa likod mo lang ako." Pagkaalis ni Silvestre, naiwan si Ramon sa katahimikan, ngunit ang kanyang isip ay maingay. Ang pagbisita na yon ay isang pagkakamali sa parte ni Silvestre. Nagbigay ito ng muka sa kanyang mga pagdududa. Kinuha niya ang dalawang folder sa kanyang mesa. Ang isa ay ang medical report ni Enzo mula sa ospital. Ang isa naman ay ang report mula sa infirmary ng kulungan tungkol kay Mang Isko na ipinakuha niya kaninang umaga. Binasa niya ang report ni Enzo. Sudden onset of grand mal seizure, cause unknown, patient unresponsive. Biglaan, marahas, neurological. Binuksan niya ang report ni Mang Isko. Rapid physical deterioration, signs of respiratory distress, hemoptysis noted. Mabilis na paghina ng katawan, hirap sa paghinga, pag-ubo ng dugo. Napahinto si Ramon, hindi magkatugma. Kung parehong laso ng ginamit o kung may maling gamot na ibinigay si Mang Isko, bakit magkaiba ang epekto? Ang isa ay isang biglaang pagsabog sa sistema ng nerbiyos. Ang isa naman ay isang mabagal na pagkabulok ng katawan. Hindi ito lohikal. Ang pagdududa sa kanyang isip ay isa ng naglalagablab na sunog. May mali. May isang piraso ng puzzle na nawawala. At hindi niya ito mahahanap sa pamamagitan ng panonood ng video o pakikinig sa mga abogado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero mula sa memorya. Isang lumang kaibigan, isang doktor na may malaking utang na loob sa kanya. "Ramon," sagot ng boses sa kabilang linya. "Doc," sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay mababa at apurado. "May kailangan ako sa'yo, isang malaking pabor, at kailangan itong manatiling sa ating dalawa lang." "Ano yon?" "May ipapadala akong blood sample sa'yo, galing sa anak ko. Gusto kong itest mo ito. Lahat. Full toxicology panel. Huwag mong pansinin ang official findings ng ospital. Gusto ko, ikaw mismo ang tumingin. Off the record." Natahimik ang doktor sa kabilang linya. Alam nito ang bigat ng hinihiling niya. "Gagawin ko," sabi nito sa wakas. Kinagabihan, habang nakaupo si Ramon sa tabi ng kama ng kanyang anak sa ospital, habang pinapanood ang walang malay na mukha ni Enzo
Nagring ang kanyang cellphone. Ang doktor. Ano ang nalaman mo? Tanong niya agad. Ang kanyang puso ay kumakabog. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng doktor sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. Ramon, sabi nito, hindi ito komplikasyon ng aksidente. Napapikit si Ramon. May bakas ng isang particular na neurotoxin sa dugo ng anak mo. Nagpatuloy ang doktor. Hindi pa ito pamilyar sa akin. Hindi ito basta-bastang laso na nabibili lang. Pero isa lang ang sigurado ako, Justice. Huminto ang doktor. Tila naghahanap ng tamang salita. May naglagay nito diyan. Sinadya ito. Ang bawat pag-ubo ng kanyang ama ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso ni Lyra. Nakaupo siya sa labas ng infirmary ng kulungan, sa isang mahabang bangkong kahoy. Hindi siya pinapayagang pumasok. Naririnig lang niya ang mga tunog mula sa loob, ang mahinang daing, ang hirap na paghinga, at ang tunog ng pag-ubo na nag-iiwan ng lasang dugo sa sarili niyang bibig. Inuubo siya ng dugo kagabi. Ang mga salita ng gwardiya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ito ang sakit ng kanyang ama. Ang sakit ni tatay ay sa mga kasukasuan, isang sakit ng katandaan at pagod. Ito ay iba. Ito ay mas mabilis, mas marahas. Para itong isang apoy na unti-unting tumutupok sa baga ng kanyang ama mula sa loob. Hindi ito sakit. Ito ay lason. Ang ideyang iyon ay biglang pumasok sa kanyang isip, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang katotohanan. Malamig at nakakatakot. Naglalaro ka sa apoy. Ang text message, ang nangiti ni Attorney Cruz, ang magkaibang sintomas ni Enzo at ng kanyang ama. Ang lahat ng ito ay magkakahiwalay na piraso ng isang masalimuot na puzzle. At alam ni Lyra na ang sagot ay wala sa ospital o sa kulungan. Ang sagot ay nasa kanilang bahay, sa kwarto kung saan nangyari ang lahat. Kinagabihan, binalot ni Lyra ang kanyang sarili sa dilim. Suot ang isang itim na jacket at bonnet, para siyang isang anino na gumagapang sa sarili niyang eskinita. Ang kanilang bahay ay nakapadlock at may nakapaskil na dilaw na police tape. Do not cross. Ngunit ang tape na yon ay hindi makakapigil sa kanya. Maingat niyang sinira ang isang maliit na bintana sa likod bahay. Isang bintanang sira na ang trangka noon pa man. Pumasok siya. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang kanyang mga galaw ay mabilis. Ang silid gamutan ay malamig at amoy luma. Ang lahat ay nakakalat pa rin. Isang testamento sa kaguluhang naganap. Ang mga garapon ng pinatuyong halaman. Ang mga bote ng langis. Ang mga nakarolyong benda. Ang lahat ay parang mga tahimik na saksi sa isang krimen. Sinimulan niyang maghanap. Una niyang tiningnan ang mga bote ng gamot na ipinaiinom nila kay Enzo. Isa-isa niya itong inamoy. Karamihan ay amoy pamilyar. Luya, gugo, sambong. Ngunit may isang maliit na bote na may lamang itim na likido. Inamoy niya ito. May kakaiba. May bahid ng isang amoy na hindi niya makilala. Isang amoy na kemikal. Mapait. May nagpalit ng gamot, naisip niya. O may nagdagdag. Sunod niyang tiningnan ang mga tala ng kanyang ama. Nakita niya ang isang maliit na kwaderno kung saan isinusulat ni Mang Isko ang progreso ng kanyang mga pasyente. Hinanap niya ang pahina para kay Enzo. Oktubre 20. Basa niya sa sulat kamay ng ama. Maganda ang reaksyon ni Enzo sa gamot. Mas malakas na ang pulso ng dugo sa kanyang mga binti. Babawasan ang dosis ng ugat ng makabuhay para hindi mabigla ang katawan. Napatigil si Lyra. Babawasan. Pero kung may nagpalit ng gamot at naglagay ng mas matapang o lason, iyon ang magpapaliwanag sa biglaang pangingisay. Ngunit hindi pa rin sapat ang ebidensyang ito. Isang teorya lang, walang patunay.
Napaluhod siya sa sahig, pagod at nawawalan ng pag-asa. Inilibot niya ang kanyang paningin sa ilalim ng mga kasangkapan, naghahanap ng kahit anong maliit na bagay na maaaring nakaligtaan ng mga pulis. At doon, sa ilalim ng papag na kawayan kung saan dating nakahiga si Enzo, may nakita siyang isang bagay, isang maliit, parihabang bagay na nababalutan ng alikabok. Ang lumang cassette tape recorder ng kanyang ama. Naalala niya ito. Ginagamit ito ni tatay noong araw para i-record ang kanyang mga saloobin tungkol sa mga halamang gamot. O minsan, para i-record ang progreso ng kanyang mga pasyente kung pagod na siyang magsulat. Matagal na itong hindi ginagamit. O iyon ang akala niya. Kinuha niya ito. Mabigat ito sa kanyang mga kamay, isang relikya mula sa nakaraan. Tiningnan niya ang maliit na bintana ng tape. May laman, at ang tape ay hindi naka-rewind hanggang sa simula. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang halo ng takot at pag-asa. Dahan-dahan, halos nanginginig. Pinindot niya ang play. Isang mahinang hiss ang unang lumabas, kasunod ng isang pamilyar na boses. Recording? Oktubre 20. Pasyente Enzo Alvarado. 14 na araw ng panggagamot. Ito ang boses ng kanyang ama. Malumanay at pagod. Maganda ang ipinapakitang pagbabago. Ang init ay bumabalik na. Naniniwala akong sa loob ng isa pang linggo, makakatayo na siya. Napangiti si Lira sa gitna ng kanyang kaba. Ang pag-asa sa boses ng kanyang ama. Ngunit biglang naputol ang pagsasalita nito. Isang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig niya sa tape, kasunod ng isa pang boses. Isang boses na pamilyar, isang boses na malamig at puno ng panunuya. Magandang gabi po, manggagamot. Nanigas si Lira. Ang kanyang mga daliri ay nanlamig sa ibabaw ng recorder. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na nag-alok ng tulong kay Justice Alvarado. Ang boses na may ngiti sa labi habang dinadala ng mga pulis ang kanyang ama. Ang boses ni Attorney Silvestre Cruz. Napigil ni Lira ang kanyang paghinga. Ang hangin sa silid ay tila nanigas at ang tanging gumagalaw na lang sa buong sansinukob ay ang dahan-dahang pag-ikot ng cassette tape sa loob ng lumang recorder. Sa tape, sumagot ang kanyang ama. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat. Gabi na, abogado. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Isang mahinang tawa ang narinig ni Lira mula sa boses ni Silvestre Cruz. Isang tawang nagpadala ng kilabot sa kanyang buong gulugod. Narinig ko ang tungkol sa himala mo, Mang Isko, sabi ni Silvestre. Nakakatayo na raw ang anak ng mahal na Justice, kamangha-mangha. Gawa ng may kapal. Hindi akin, sagot ni Mang Isko. Talaga ba? Tumaas ang tono ni Silvestre. Naging mas mapanlait. Huwag na tayong maglokohan. Alam nating pareho na ang mga ganitong bagay ay may presyo. Magkano? Magkano ang kailangan ko para siguraduhing mabibigo ka? Natahimik ang kanyang ama sa tape. Naramdaman ni Lira ang pagtanggi nito bago pa man ito magsalita. Hindi ipinagbibili ang aking dunong. Mali? Madiin na sabi ni Silvestre. Lahat ay nabibili. At lahat ay nababayaran. Narinig ni Lira ang pagbabago sa boses nito. Ang panunuya ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang bagay na puno ng galit na matagal nang kinimkim. Alam mo ba kung anong ginawa ng Justice Alvarado na yan? Bulong ni Silvestre sa tape na para bang isang ahas. Maraming taon na ang nakalipas. May isang negosyanteng nalugi, isang pagkakamali sa papeles. Pero dahil sa pagiging matuwid ni Ramon Alvarado, ipinakulong niya ang negosyante. Pinanood niyang mawasak ang pamilya nito. Pinanood niyang mamatay ang lalaki sa loob ng kulungan dahil sa sakit at kahihiyan. Huminto ito. Narinig ni Lira ang isang nanginginig na paghinga. Ang tatay ko yon, sabi ni Silvestre. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Kinuha niya ang lahat sa akin. Kaya ngayon, kukunin ko rin ang lahat sa kanya.
hindi ang buhay ng anak niya, kundi ang pag-asa niya. Naramdaman ni Lyra na naninikip ang kanyang dibdib, hindi na siya makahinga. Ano? Ano ang ginawa mo? Narinig niyang tanong ng kanyang ama. Ang boses nito, sa unang pagkakataon, ay may bahid ng takot. Isang nakakakilabot na tawa ang sumunod. Simple lang, sabi ni Silvestre. Pinalitan ko ang isa sa mga gamot na ibinibigay mo. Naglagay ako ng isang espesyal na neurotoxin, isang lason na magpapabaliw sa katawan niya, magbibigay sa kanya ng marahas na pangingisay. Pero hindi siya papatayin. Sisirain lang nito ang pag-asa ng kanyang ama, tulad ng pagsira niya sa akin. Nabitawan ni Lyra ang recorder. Bumagsak ito sa sahig, ngunit patuloy pa rin sa pag-play. At para hindi ka na makapagsalita pa, nagpatuloy ang demonyo sa tape. May inihanda rin ako para sa'yo. Kapag nakulong ka na, sisiguraduhin kong may espesyal na sangkap din ang pagkain mo. Mas mabagal, mas espesyal. Isang lason na dahan-dahang sisira sa baga mo mula sa loob. Isang lason na walang lunas. Kasabay ng mga salitang yon, isang malakas at marahas na pag-ubo ang narinig ni Lyra mula sa boses ng kanyang ama sa tapi. Isang ubong basag at masakit. Ito ang hustisya ko. Narinig ni Lyra ang huling mga salita ni Silvestre. Ang hatol na hindi kayang ibigay ng korte. Sa pamamagitan mo, manggagamot. Natapos ang tape, ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang hiss ng kaset. Katahimikan. Hindi umiyak si Lyra. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan niyang pinulot ang recorder. Ang lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng pag-aalala sa mga nagdaang araw ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas dalisay. Isang bagay na mas mapanganib. Galit. Isang dalisay, nag-aapoy at nagyayelong galit. Hindi luha ang namuo sa kanyang mga mata, kundi apoy. Pinatay niya ang recorder at mahigpit na hinawakan ito sa kanyang kamay. Ito na ang kanyang ebidensya. Ito na ang kanyang sandata. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng isang pamilyar na tunog, ang ringtone ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Siya po ba ang anak ni Isko del Rosario? Tanong ng isang nag-aalalang boses ng lalaki sa kabilang linya. Ako nga, sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Mula po ito sa City Jail Infirmary. Sabi ng lalaki, kailangan niyo pong pumunta dito ngayon na. Inatake po ang tatay niyo. Critical po ang lagay niya. Ibinaba ni Lyra ang tawag. Hindi siya napasigaw. Hindi siya nataranta. Isang malinaw na layunin ang nabuo sa kanyang isipan. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng madilim na bahay. Hawak-hawak ang recorder na parang ito ang mismong puso niya. Tumakbo siya sa makitid na eskinita, hindi para umiyak, kundi para lumaban. Ang karera para sa hustisya ay naging isang karera laban sa kamatayan. Ang papel ay malamig sa mga nanginginig na kamay ni Justice Ramon Alvarado. Isang pahinang papel lang, puno ng mga teknikal na salita at mga numero na hindi niya lubos na maintindihan. Ngunit isang parirala, ang malinaw na malinaw, tila nakaukit sa bakal at apoy sa kanyang isipan. Unidentified synthetic neurotoxin detected. Lason. Hindi aksidente, hindi pagkakamali ng isang matandang albularyo. Isang sinadyang paglason. Ang bigat ng papel ay parang bigat ng isang buhay. Ang buhay ni Mang Isko na kasalukuyang nabubulok sa isang selda dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang kasalanang si Ramon mismo ang nagpataw. Tumayo siya mula sa kanyang silyang leather sa loob ng kanyang opisina sa Hall of Justice. Oras na para sa preliminary hearing ng kaso ni Mang Isko. Isang formalidad na lang, isang mabilis na pagdinig bago tuluyang isampa ang kaso sa korte. Isang pagdinig na magiging selyo sa kanyang kasinungalingan. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina.
Ang bawat hakbang sa malamig na marmol ng pasilyo ay isang dagok sa kanyang konsensya. Ang mga abogadong bumabati sa kanya ay tinanguan lang niya. Ang kanyang muka ay isang maskara ng profesionalismo, ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay nagliliyab sa kahihiyan at galit. Galit sa taong gumawa nito at galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Malapit na siya sa pintuan ng korte nang may isang taong marahang tumapik sa kanyang balikat. Humarap siya. Si Attorney Silvestre Cruz. Nakangiti na naman ito, ang nangiti ng isang buwitreng nag-aabang sa isang bangkay. Handa ka na, Justice? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Isang malaking araw para sa hustisya. Naway makamit na natin ito. Nananayo ang balahibo ni Ramon. Gusto niyang suntukin ang nangiting iyon. Gusto niyang isigaw sa mukha nito ang salitang las. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Oo, Silvestre. Sagot niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na tinatapakan nila. Makakamit natin ang hustisya. Akmang hahakbang na si Ramon papasok sa korte nang biglang may isang sigaw na bumasag sa kaayusan ng pasilyo. Justice Alvarado! Lahat ay napalingon. Mula sa dulo ng pasilyo, tumatakbo papalapit ang isang babae. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga sa pag-iyak. Ngunit may apoy sa mga matang yon. Si Lira. 2 gwardiya ang mabilis na humarang sa kanya. Hinawakan siya sa mga braso. Bitawan niyo ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Lira. Kailangan kong makausap ang justice. Ang mga reporter na nag-aabang sa labas ng korte ay mabilis na naglapitan. Ang kanilang mga kamera ay nagsimulang umilaw. Isang eskandalo. Isang perpektong storya. Paalisin niyo siya. Utos ng isang court officer. Ngunit hindi gumalaw si Ramon. Nakatitig lang siya kay Lira. Nakita niya ang desperasyon dito, ngunit nakita rin niya ang isang bagay na mas malakas pa, determinasyon. Sandali, sabi ni Ramon sa mga gwardiya. Isang salita lang, ngunit sapat na yon para mapahinto ang lahat. Tumingin si Lira sa kanya. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa paghinga. Gusto ninyo ng hustisya, hindi ba? Sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malakas. Gusto ninyong malaman ang katotohanan? Lahat ng mata ay nasa kanila. Ang buong pasilyo ay isang entablado. Gusto ninyo ng totoong hustisya? Sigaw niya. At sa isang mabilis na kilos, iwinaksin niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng isang gwardiya. Itinaas niya ang isang bagay, isang luma, itim, at sirasirang cassette tape recorder. Heto! Napatingin si Ramon sa recorder. Napatingin siya sa mga mata ni Lira na nag-aapoy. At napatingin siya sa gulat at nagsisimulang pagkataranta sa mukha ni Attorney Silvestre Cruz. Sa isang iglap, nagdugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isipan. Tumingin si Lira nang diretso sa mga mata ni Ramon. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sapat para marinig ng lahat sa pasilyo, ng mga abogado, ng mga gwardiya, at ng mga reporter na ngayon ay live na nagre-record. Makinig kayo! Sigaw niya. Ang kanyang daliri ay nasa ibabaw na ng play button. Pakinggan niyo kung sino ang tunay na mamamatay tao. Ang pasilyo ng Hall of Justice, na karaniwang puno ng mga bulungan at kaluskos ng mga papel, ay biglang naging tahimik na parang isang libingan. Lahat ng mata, mga abogado, mga gwardya, mga reporter, ay nakatuon sa lumang recorder sa kamay ni Lira. Ang maliit na piraso ng plastik na yon ang naging sentro ng kanilang mundo. Tumingin si Justice Ramon kay Lira. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Isang katotohanang mas matimbang pa sa lahat ng librong batas na nasa kanyang opisina. Pagkatapos, tumingin siya kay Silvestre Cruz. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang pekeng ngiti ay naglaho.
napalitan ng isang manipis na tabing ng pagkataranta. Patugtugin mo, utos ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Nanginginig, pinindot ni Lyra ang play. Isang mahinang hiss ang unang narinig at pagkatapos, ang boses ni Mang Isko. Sumunod, ang boses ni Silvestre Cruz, malinaw at hindi maikakaila, na naglalatag ng kanyang buong plano. Pinalitan ko ang isa sa mga gamot na ibinibigay mo. Naglagay ako ng isang espesyal na neurotoxin. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong pasilyo. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-record ng mas masigasig. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa nagbabagong mukha ni Silvestre. Sisiguraduhin kong may espesyal na sangkap din ang pagkain mo. Mas mabagal, mas espesyal. Isang lason na dahan-dahang sisira sa baga mo mula sa loob. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kasinungalingan. Ang bawat pangungusap ay isang hatol. Ito ang hustisya ko. Nang matapos ang tape, walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-ikot ng kaset. Ang katotohanan, sa kanyang buong kalupitan, ay nakalantad na. Si Silvestre Cruz, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay ngayon parang isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng madadaanan. Sa isang desperadong kilos, tumalikod siya at sinubukang tumakbo. Hulihin siya! Sigaw ni Justice Ramon. Agad na kumilos ang mga gwardiya. Madali nilang nahuli si Silvestre bago pa man ito makalayo. Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Silvestre, nagpupumiglas. Gawa-gawa lang yan. Isang setup. Nakarecord lang ang boses ko. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang pagkataranta ang pinakamalakas na ebidensya. Habang kinakaladkad siya palayo ng mga gwardiya, napatingin si Silvestre kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang poot. Dapat ay namatay na lang kayong mag-ama. Habang nawawala si Silvestre sa dulo ng pasilyo, dahan-dahang ibinaba ni Lyra ang recorder. Ang lakas na nagpatayo sa kanya kanina ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay tila babigay. Bago pa man siya matumba, isang kamay ang umalalay sa kanya. Si Justice Ramon. Tumingin siya sa makapangyarihang mahistrado. Ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi isang huwes. Nakita niya ang isang ama. Isang taong nagkamali. Isang taong nagsisisi. Sa harap ng lahat. Sa harap ng kumikislap na mga kamera. Sa harap ng buong mundo. Dahan-dahang yumuko si Justice Ramon Alvarado. Isang malalim at puno ng kahihiyang pagyuko. Patawad, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Sa ngalan ng batas na aking sinumpaan. At bilang isang ama, patawarin mo ako. Hindi sumagot si Lyra. Wala nang salitang kailangang sabihin. Hinayaan lang niya ang sarili niyang mga luha na sa wakas ay tumulo. Mga luha hindi na ng galit, kundi ng bigat na sa wakas ay nabitawan. Tumangulang siya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Agad na ipinawalang bisa ni Ramon ang lahat ng kaso laban kay Mang Isko. Nag-utos siya ng isang ambulansya para ilipat ang matanda mula sa kulungan papunta sa pinakamahusay na pribadong ospital sa lungsod. Si Lyra ay nakaupo sa waiting area ng ospital, yakap-yakap ang recorder. Ilang oras na siyang naghihintay, ilang oras nang nagdarasal. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang mukha nito ay seryoso. Miss Del Rosario? Agad na tumayo si Lyra. Ang tatay ko po, Doc. Kumusta na siya? Bumuntong hininga ang doktor, isang buntong hiningang mabigat. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya para alisin ang lason. Sabi ng doktor, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit tapat. Pero kumalat na ito ng husto, napakalaki na ng pinsala sa kanyang baga. Tumingin ang doktor sa mga mata ni Lyra. I'm sorry, sabi nito.
Hindi na siya magtatagal. Ang silid sa ospital ay puti at tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng isang humihinang puso. Nakatayo si Lyra sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang ama. Ang balat nito ay malamig at ang dating magaspang na palad ng isang manggagamot ay ngayon malambot at marupok na. Ngunit pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, dahan-dahang iminulat ni Mang Isko ang kanyang mga mata. Hindi na ito malabo sa pagkalito. Malinaw ito at payapa. Ngumiti ito nang bahagya nang makita si Lyra. "Anak!" Halos pabulong niyang sabi. "Tay!" Sagot ni Lyra. Pinipigilan ang pag-iyak. "Huwag ka munang magsalita. Magpagaling ka." Umiling si Mang Isko. Gamit ang natitira niyang lakas, itinuro niya ang isang lumang bayong na nakapatong sa mesa. Sa loob nito ay ang isang makapal at luma ng kwaderno. "Ang pamana," sabi ni Mang Isko, hirap sa paghinga. "Ay wala sa mga dahon, nasa puso." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Lyra. "Ang ating pamana ay hindi ang gamot," nagpatuloy ito, "kundi ang tiwala. Huwag mong iwawala ang tiwala ng mga tao." Tumango si Lyra habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Naintindihan niya. Ang kwaderno ay naglalaman ng kaalaman, ngunit ang tunay na lunas ay nasa pakikinig, pag-unawa at pagkalinga. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Justice Ramon Alvarado. Hindi na siya suot ang kanyang magarang Amerikana. Isa lang siyang simpleng tao, isang ama, na may dalang bigat sa kanyang mga balikat. Nag-aalangan siyang lumapit. Hindi siya makatingin ng diretso kay Mang Isko. "Ginoo." Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala akong masabi para." Ngunit itinaas ni Mang Isko ang kanyang kamay. Isang senyales para tumigil siya. Tumingin ang matanda sa kanya at sa mga mata nito, walang galit, walang panunumbat, tanging pag-unawa. Ang isang ama, sabi ni Mang Isko, ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. "Pinatatawad na kita." Sa mga salitang iyon, ang huling pader na nagpapatigas kay Justice Ramon ay gumuho. Lumuhod siya sa tabi ng kama, sa tabi ng lalaking kanyang pinaratangan at halos ipapatay, at umiyak na parang isang bata. Umiyak siya para sa kanyang pagkakasala. Umiyak siya para sa kanyang pagiging bulag. At umiyak siya dahil sa habag na hindi niya inaasahang matatanggap. Kinabukasan, sa pagitan ng pag-ubo at paghina ng paghinga, mapayapang pumanaw si Mang Isko sa kanyang pagtulog. Ilang buwan ang lumipas, ang maliit na hardin sa likod bahay ng mga Del Rosario ay mas lalong yumabong. Ang mga halaman ay mas luntian, ang mga bulaklak ay mas masila. Nakatayo doon si Lyra, dinidiligan ang mga tanim. Iba na siya ngayon. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. Ang kanyang mga kamay, na minsay nanginginig, ay ngayon matatag na. May isang aninong tumabon sa kanya. Napalingon siya. Si Enzo. Nakatayo ito ng walang saklay. May pilat pa sa kanyang binti at bahagyang paika-ika pa rin ang kanyang paglakad. Ngunit nakatayo siya. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang maliit na paso ng halamang gamot. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang nangiting hindi na kailangan ng maraming salita. "Para sa'yo," sabi ni Enzo. Iniabot ang paso. "Naisip ko, baka kailangan mo ng katulong sa hardin." Tinanggap ito ni Lyra. "Salamat." Katahimikan. Tanging ang huni ng mga ibon at ang tunog ng hangin ang maririnig. "Lyra," sabi ni Enzo, "yung tungkol sa Batanes." "Alam ko," putol ni Lyra, nakangiti. "Darating din tayo dyan. Pero sa ngayon, marami pa akong kailangang gawin dito." Tumango si Enzo. Naiintindihan niya. Umupo sila sa isang bangkong kahoy
Sa gitna ng hardin na sinimulan ng kanyang ama, pinanood nila ang paglubog ng araw. Isang batang babae ang pumasok sa kanilang bakuran. Hila-hila ang kanyang ina. "Siya po ba yun, inay?" tanong ng bata. Itinuturo si Lyra. Ngumiti ang ina. "Oo, anak. Siya ang bagong lunas." Napatingin si Lyra sa kanila. Ang kanyang puso ay napuno ng isang pamilyar ngunit bagong damdamin. Ang diwa ng kanyang ama ay naroon pa rin sa bawat dahon, sa bawat ugat, at ngayon sa loob niya. Tumayo siya para salubungin ang kanyang bagong pasyente. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Ang pamana ay nagpapatuloy.